nga, seryosong usapan ko yung damulag. Nagulat din ako, bakit bigla kang nawala. Tapos, siyempre pala isipan sa akin ka ko. Ano kaya nangyari doon sa tao na yung kako? Nagalit ba sa akin yun? Nagalit ka ba sa akin? Nagbilibig kasi ako eh. Pasensya ka na. Yun. Pasensya ka na yun. Neto. Go! Bira! So, shout out. Shout out. Pinag-aaway ko yung mga kasama ko sa tulo eh. Pinag-away mo man? Bakit? Yung mga diehard na subscriber ko yan. Kumbaga. Lalo na si Big Time, lagi ko tinitira ni Big Time. Big Ako Time? sa Big Time eh. Oo. Ha? Lagi ko tinitira ni Big Time. Oh? Sino ang big ten tol? Ito si Big Time. Tsaka si Bulky. Ano ang surprise tol? Ah, Surprise? hindi na ako tol. Itagay ko muna dito tol sa... Dali na lang dito. Okay ba yun? Hindi matay. Guys! Oh! Ay! Ganda mo guys! Ah, Ano? Oh! Anong nangyari sa'yo? yeah. Ha? Yeah. Oh. Magandang hapon po sa inyo mga pulis-pulis. Oo. Ayun nga. Anong nangyari sa'yo? Ganda mo? Pumunta pa ako dito yan kasi gusto ko humingi ng sorry Sorry saan? sa mga pinagagawa ko sa aking buhay. Parang hindi ko na malaman kung anong gagawin ko eh. Kanina pa kayo? Kanina pa yan. Sino nag-onet to? Ikaw nag-onet to? Ha? Richard. Buti inon mo yung camera oh. Para gawin. Ha? Initiate mo ba yun? Dito kayo. Saan ba kayo? Diyan? Oh, sige. Ano kinain nyo? Ba't di nyo ko niyaya? Wala yan kasi... Anong wala? May nakakita ako. meron kayo, Kinain kayo eh. Meron ba tayo kinain doy? Tinapon na pala yan. Dinatira kasi baka ma-expire man. Mag-expire. Saan galing yung tinapay? Doon sa rep nyo yan. Sarip? Sarip? May nagabot man sa amin ko. Sabi ko kasi sabi ko. Daryl, Oy, ano to? yung ano to? Si Damulag, ba't kinain yung tinapay sa rip? Uy! Binigay mo? Wala man to. Sabi niya eh. Sabi niya bukas lang daw ako dyan eh. Ganon? Hindi talaga. Kasi sabi niya. Tapos dinagdagan pa rin ito na ano. Sabi niya, hintay-hintay ka lang dyan kasi matindi yung kasalanan mo. Kailangan ka kumain muna kasi yung parusa daw yan. Yung lawang ulit tayo ko. Sabi ko, Kasalanan, kanino kami kasalanan? yung mga viewer natin yan. Saka siyempre sa'yo, malaking pagkakasala. Ganon? Oo. Marunong ka bang tumingin ng ganon? Kaya Ay ko, sumakit tuloy yung ulo ko mga ka-business. Pero kumusta po mga ka-business namin, minamahalan dito si Kuya Damulag oh. Kinain yung tinapay namin sa rip. sabi kasi dahil eh. Pero pasensya na po kayo kasi... Hindi okay lang naman yun. Kain lang. Baka meron pa ron, kainin pa. Wala na yun. Albus na. Kasi sabi nito ni... Saan kayo galing dalawa? Saan kayo nakita? Yan sa labas yan. Yan na, Boys. yan dito? Sa Boys. business house? Hindi naman kayo nag-usap. Eh, di naman. Hindi naman ko. Sigurado kayo. Kasi hindi sinasagot yung tawag ko, Kuy. Ganon.
Ano kuya Damo, kumusta? Ito yan. Ang ganda ng medyas mo ah. Oh. Tingnan mo. Kakaiba man. Oo, may ano, parang gloves. Yung pangako yan. Ha? Kasi yung pa ako rin yung nagkasinsuya eh. Kasi lakad ng lakad mo yan. Kung saan nakakarating. Kaya nilalagyan ko siya ng panos para... Nagpunta kami rin na kay Tatay Franco. Ako, napanood ko yung ano, Bagot kami doon, may nagkabot ng ano, blessing kay Tatay Franco yung natid ko doon. maraming salamat po sa nagbigay kay tatay. Wala ka naman doon. Wala po kasi nagbiyahe-biyahe, naghanap-hanap ng mga pagkakakitaan. Ganun. Ako. Nung klaseng kita pa hinahanap mo. Grabe mukhang ano ha. Hindi ko nga alam kung Hindi na kita ma-reach ha. Kaya kaya eh. Kaya marami din ano, si tatay ko kasi, ngayon lang po, doon ko lang tayo ngayon nakita sa akin na nagpayo sa akin. Ang nagpayo sa'yo. Naiwan ako. Yun na yun. Galing ka. Oo, umiyak siya eh. Umiyak siya? Ito po yun mga kabisnes. Sabi ni tatay, hindi mo alam kung ano ang malasakit ng tao sa'yo, sabi niya. Samantala si tatay, Sino yung tao na tinutukoy niya ako? ikaw yan. O talaga. Yung tao tatay na Franco. Ayun, at saka maraming salamat kay Ma'am Jane ba yan? Nagbigay. Ng, tapos nagbigay kami ng ano. Ayaw nagpaabot ng ano, pera. Opo. Na ano, yun, maraming salamat. Siyempre kay Kuya. Yung ano, yung time na yun, sabi ko, ano siya, tinitigan ako ng tatay, dumating ko doon. Tapos sabi niya, dapat sana to, magbago ka na, sabi sa akin. Oo. Dapat gumawa ka ng ano, marami kasi, ibig sabihin, sabi ko, nanonood pa si Tatay Punyong at saka siya, doon sa mga vlog ni Kuya. Nakala ito. Ano to? Kagayin niya sa Saan? mga ano. O tapos? Tapos sabi niya, nakita mo, siguro, ito lang masabi ko sa'yo, nak, sabi niya ganyan. Talagang madibdiban yung usapan yung mag-ama. Ilan taon na si Tatay Franco? 88 siya. 78 siya. 78. So, siyempre mo sa loob ng 78 years, ngayon lang kayo nag-usap ng ganyan. Third man. First to heart. Sa totoo po yung mga kabisnes, totoo po yung sinasabi ni tatay. Sobrang na-realize ko, sobrang saya ko kasi sa pagkakataon na yun nga ang time na yun na parang sabi ko hindi na makarecover si tatay sa ano yun. Pero yun, nagsisikap talaga siya na mabuhay para mabigyan niya pala ako ng payo na yung mga ginagawa ko. Bagat man hindi malipod sa kalaman yung kuya na yung tungkol sa buhay namin. Talagang mula noon, yung naikwento ko sa inyo na yung disiplina ni tatay na wala sang payo, diretso to, talagang hindi pamalo, talagang, ganun talaga. Wala siyang payo, wala siyang explikasyon, wala siyang sinasabi na ganito gawin mo na ka, ganito gawin mo na. For the first time talaga na narinig ko sa kanya yun. Bibigyan mo halaga yung taong nagmamahal sa'yo na. Parang nanayo yung balahibo ko. Sabi ko, tapos siyempre, ikaw naman anak, siyempre di ba? Parang hindi ko maisip na lubos na ganun yung gagawin niya sa akin eh. Nagawa Kasi sa matagal na panahon na ako naghihintay sa kanya, dahil siyempre siya yung ano eh, siya yung magulang, nakikita ko tayo na ganun yung mga ano sa akin, di ba? Mga disiplina. Sabi ko sana, magkaroon ako ng magulang na magkakaroon din ng payo sa akin. Kasi siyempre, siya yung magulang eh. Kung parang hindi niya kami binigyan ng pagkahalaga ba? Wala akong na rin na kanya tayo na ito yung gagawin mo para sa ikaw mabuti mo yan. Di ba? Ito yung ito yung gagawin mo para ikaw buhay natin ng marangal yan. Huwag kang gumaya sa mga ganito, huwag kang gumawa ng masama. Hindi ko narinig sa kanya yun eh. Kaya, totoo, for the first time talaga. Na narinig ko sa kanya na umiyak siya. Oo, umiyak pa. Oo, umiyak talaga na nandiyan po sa vlog ko eh. Nag-vlog po ako sa kanya. Matindi mga kabisnes. Sa bagay kasi nung galing ako roon, medyo naging emotional ngayon si Tatay Franco. Konti lang naman. Buka parang dinadaan ko sa jokes yung iba, yung mga baso ko. Kasi nga,
iniwasan ko na maging emotional siya dahil siyempre alam naman natin kondisyon ni Tate Franco, di ba? Baka hindi na rin kasi makakabuti sa kanya yon, yung maging masyadong emotional. Yan. Oh, wow. So, heart to heart to. Grabe, oh. Father and son. Opo, yeah. Grabe talaga yung ginawa niya sa akin. So, nangako ko sa kanya, tay, magmula ngayon na nag-usap tayo, hindi ako mag-vlog hanggat hindi ko nagpunta kay Kuya. Tapos sasabihin ko sa kanya yung mga pagkakamali ko. Lahat-lahat dun sa mga subscriber, mga viewer, mga secret viewer, lahat dun sa mga nagkasala. Kasi tay, hindi lang ito yung pagkatao ko na nagkasala ko kay Kuya eh. Business eh. Napakadami. Tawag nila ako. Kaya nga, marami kang naging kasalanan sa akin. hindi naman kasi mga kabisnes, no? Hindi naman talaga halata. Wala naman po talaga yun yung sinasabi ni Kuya eh. Ayan, naubusan ng battery. Tara, sit tayo ulit. Yes, po. Ito? Orange. Naubusan po ng battery. Ayan, tuloy tayo mga kabisnes namin minamahal. Ayan, dito sa Gaida Bulag. Ayan. Saan tayo naputol? Di sa ano ba yan? Paghingi ng sorry. Paghingi ng sorry. Oo. Ngayon nga, seryosong usapan Gaida Bulag. Nagulat din ako, bakit bigla kang nawala? Tapos, siyempre pala isipan sa akin ka ko. Ano kaya nangyari doon sa tao na yung ako? Nagalit ba sa akin yun? Nagalit ka ba sa akin? Hindi naman niya. Kung baga nag-desisyon ako sa sarili ko na magtayo ako ng sarili ko, hindi na ako magpaalam. Bakit ba ako magpaalam? Sabi sa isip-isip ko. Kaya yun nung sinasabi ni tatay na malaking pagkakamali na ginawa ko. Dahil sa ganung bagay, no? Kaya nga po ng mga business bingi po sa inyo ng pamanhin muli. Muli po akong humingi ng pamanhin kasi for the first time talaga na nakita ko sa atin na nagkaroon siya ng malasakit sa akin. Kasi sa totoo lang po mga business, parang wala rin talaga kasi yung yung sarili ko kasi magulang ko parang hindi ko nakita ng pagpursige sa akin ba. Parang hindi ko alam kung anong uri na sabi, parang hindi yata ako mahalaga kay tatay. Kasi lahat naman na ginagawa ko para sa kanya eh. Wala naman akong narinig sa kanya na kabutihan na nasabi niya na, gawin mo ko na. Diba? Parang matuwa ka rin na anak ka, na nagpapayo. Bakit kailangan mo ko marinig sa ibang tao? Kaya parang rebelde kasi ako eh. Pasensya ka na. Pasensya ka na yun. Neto, hindi na tayo mga bata. Kaya nga po, yun nga ang Kumbaga, kung ano man yung paano ba natin ito explain mga ka-business na para naman hindi din magdamdam si Kuya Damo. Ang sa akin lang Kuya Damo, yun nga, hindi naman na tayo mga bata. Naintindihan lang kita sa simula tungkol sa naging nakaraan mo, yung buhay mo, di ba, nailatag mo naman na lahat sa akin yan eh. Salamat ka. Tapos yung kay Tate Franco, tsaka kay Nanay Susana, yung mga kinikwento mo sa akin no, na naging malupit sila sa iyo. Lalo si Tate Franco, no? Pagka sabi mo nga kanina, walang palipaliwanag. Kung hindi ka 2x2, tatagain ka. Yung nga, kinento mo pa yun, napatalong ka mo sa bintana. Nung araw. Kumbaga, naintindihan ko na talagang tatatak yun sa isipan natin bilang anak, yung mga ganong klase nga pangyayari. Pero, para sa akin lang ito ha, mas makakabuti siguro kung limutin mo na yun. Tapos tingnan mo na yung mga positibo. Huwag ka nang mabuhay dun sa nakaraan. Tapos yung tungkol naman sa pagpapaalam, yun nga, balikan natin yun. Para sa akin, matagal naman na tayo nag-usap eh, noon pa. Nagkaliwanagan na tayo dyan na kung just in case man, halimbawa gusto niyong bumukod, magsabi lang kayo. Hindi naman kayo tao, hindi ko naman kayo pipigilan eh. Diba? At malaya naman eh, ang bawat isa sa atin. Sa akin lang, kasabi ba? Ngayon, yung sabi mo, ba't pa ako magpapaalam? Sabi mo, rebelde ka. Baka po, yung pagiging rebelde mo,
huwag mo na akong idamay. Kasi, yung karanasan mo sa kay Tatay Franco nung kabataan mo, hindi mo naman nararanasan sa akin yun eh. Opo yun. Di ba? Ibig ko sabihin, punong-puno naman ang pagmamahal at pag-unawa si Kuya sa inyo eh. Opo. Tapos, ito, wala akong sama ng loob sa'yo ha. Nagtatanong lang ako, na baka ako ang mayroong nagawang hindi maganda sa'yo, may nasabi akong hindi maganda, kaya yun ang naging dahilan na bigla ka na lang lumayo ulit. Tapos may mga pagkakataon pa na siyempre napanood nila Junjun, yung vlog nila Ate Mengay, no? Ako kasi talaga aminado ko mga ka-business, hindi talaga ako nakakapanood ng mga ganyan, mga vlog ng mga kasamahan ko. Kahit nga kila Papa Dins, maraming mga pagkakataon talaga hindi ko napapanood. Maliban na lang kung kasama talaga ako sa vlog, siyempre alam ko yung nangyayari. No? Yan nga, naikwento sa akin ni Junjun na parang may naglalabas kaya na sa loobin. Nagpunta ka kay Ate Mengay, no? Opo. Kumusta si Kuya Bugnoy? Okay naman po sila yan. Doon. Namimiss ko na si Kuya Bugnoy ah. Kaya, Hindi mo yayain dito minsan. pagka punta ko na niya, kaya, Pero anyway, doon, mag-focus muna tayo doon. Totoo ba yun na naglabas ka na sa loobin mo? May sama ka ba ng loob sa akin na parang nailahad mo yata doon? Pasensya ka na, hindi ko napanood yung vlog ni Ate Mengay o yung vlog nila kay Buknoy mas maganda, sa'yo na mismo manggaling. oo. Ayun po na mga mistakes doon sa vlog namin. Wala namang natutukoy doon na si Kuya yung sinasabihan doon sa vlog. Wala namang kaming sinabi na kung anong against kay Kuya. Wala namang kaming doon. Kahit papanoorin niyo po doon. Yung mga sinabi ko doon sa vlog ko doon, sabi ko kasi ito, kahit na panood ni Mido, sabi niya, pupunta ko sa inyo, sabi niya. Sabi ko, bahala ka doon, basta wala kaming makain doon. Basta pagdating mo doon na makita mo na ganun kalagayan doon. Kasi marami po kasing tao na doon niya eh. Baka meron nga kami nakita doon. Baka naman mailag ka Bago tapos, mukha. baka mailag ka tapos, baka naman may pagdating mo doon uuwi ka agad, papaalam ka. Ganun na naman yung sinabi ko doon. Kasi yung na yun, talagang nakakailang talaga magpunta sa bahay. Wala na yata doon yung mag-asawa, no? Nandun pa rin po yun. Nandun pa rin ba? Bumalik na rin si Kemperi doon. Hindi, nung pagpunta namin, wala. Yun nga, pupunta niyo po, wala. Nandun na po si Berli, si Francis, nandun na rin po. Si Kuya Francis ang nadatapon. O ngayon, ano pang istoryahe? Ay, wala naman siguro, iba pa siguro. Yun lang naman yun. Yung time na yun. Kaya ako talagang tao sa puso ko na humingi kayo ng pasensya mga kabistis, mga kapapi na yun nga, parang panos-dalos yung desisyon ko, yung panos-dalos ko na desisyon parang hindi ko maalis sa sarili ko to. Parang gano'n na, kasi parang may puot kasi ako eh. Kumbaga parang Wala ka may puot sa akin? Hindi parang sa sarili ko lang ba, parang irritable ako sa sarili ko. Wala naman, kahit sa vlog ko, kahit panoorin mo sa vlog ko. Hindi, ito isang paliwanag ko sa'yo. Naintindihan kita, yung sinabi mo sa akin ng mga nakaraan na gusto mong gumanti doon sa nakagawa sa'yo kung bakit ka nakulong. Diba? Paliwanag mo sa akin yun. Ano sabi ko sa'yo, kalimutan mo na yun. Ayun nga po yun. Hanggang ngayon ba, hindi pa naalis sa dibdib mo yun? Sa isip mo? Inalis ko na. Ilang taon ka na kaya damo? Kaya nga po. 80, ilang taon ba? 50 pa lang. 50 anyos? 50 anyos ka na? 52 po lang po. Ha? 52. 52? Tatawad ka bang 2 taon eh? Yan totoo. Alam ko 53 ka na eh. Baka nga siguro yan. Hindi ko lang alam yung mga kabisisi. Hindi, ang ibig lang sabihin ganito. Alisin mo na yon. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Kasi hindi ka makakapag-move on. Kaya, Kalimutan mo na yon, ipasadyos mo na yon. Makinig ka sa akin. Kaya kita mo, naapektuhan yung mga decision making mo.
wag ka nang, ano tawag yun, parang may aftershock o nagiging war freak ka minsan. Kalimutan mo na yun, ipasa Diyos mo na yun. Huwag ka nang mag-isip na makaganti doon sa ginawa sa iyo. Masakit kung sa masakit. Kasi naapi ka eh. Di ba? Naagrabyado ka. Kaya lang, ikaw rin ang ikaw rin ang lugi kapag ka ganun pa rin yung puso mo. Bakit? Sino ba namang tao na nasa katinuan na masaya siya na ang kanyang pakiramdam laging nagkukuyom, di ba? Meron siyang kinikim-kim, di ba? Sagwa. Hindi ka makapag-focus. Oo, ang dami mo dapat asikasuhin yung anak mo doon sa probinsya, yung anak mo rito sa Maynila. Tapos yung pagbablog mo, hindi mo rin ma-focusan. Ikaw ba'y apektado sa mga basher? Hindi po yan. Ha? Hindi. Oo. Wala po akong masama na loob sa mga... Ganito, yung kweda mo, yung dyan sa comment section, wala talaga tayong control dyan. Opo. Ngayon, ang sa atin na lang, kung halimbawang mabash man tayo dyan, negatibo yung mabasa nating komento, ay pasalamat pa rin tayo kasi nanonood sila. Opo, Yes. yan. Di ba? Pero karapatan kasi nila yun, na sabihin yung kanilang opinion. No? Opo. Yung mga, minsan nga, yung pagpapayo o pagpapaalala sa atin, pakiramdam natin, binabas tayo. Hindi paalala yun. Paalala. Ang sa akin lang, kung hindi ka komportable din, patayin mo yung comment section. Ibig sabihin, alisin mo, pwede naman yun eh. Para wala ka nang mabasang kahit ano dyan. Kaya lang, makaka-apekto rin sa YouTube channel mo eh. Bakit wala kang comment section? Tsaka hindi rin po ako makakuha ng mga pagpapayo, mga idea, kung ano dapat. Oo, kumbaga masyadong risky yun. Oo. Kasi, imbis na lamang naman yung positibo eh. Opo. Ngayon kung magpapa-apekto ka ron, di wala na. Yung mga tama, yung sinabi mo, yung mga nagmamalasakit sa yung viewer, nagpapayo sa iyo, hindi mo na rin marireceive. Hindi mo na mababasa. Yung mga nagpapalakas ng loob sa iyo doon sa comment section. Kaya mo lagi, tuloy mo lang yan, huwag kang susuko. Ayun. O malaking bagay, di ba? Huwag nakakabasa tayo ng ganoon. Kaya... Sa parang na pag ano. Kaya hindi na nga ako nag-upload eh. Bakit? Na wala naman. Parang naisip ko kasi na parang naisip. Kaya yun sabi ko kay tatay, balikan natin kung mga kabisnes doon sa sinabi ni tatay na, tay, sabi ko pa nga ako sa iyo na hindi ako mag-vlog hanggat hindi ko naayos tong problema ko kay kuya na mag-usap kami ng maayos. Kaya ako po sige na pumunta dito kasi alam ko na kahit wala akong mukha na iharap sa iyo dahil sa ganung pangyayari. Kumusta si Kuya Buknoy niya? Yung niya? Sitwasyon niya doon? Okay naman po sa iyo. Na may mga binta sa dunya, yung mga mani, mga production, mayroon siyang nandun sa sa... Yung ibig sabihin yung sakit niya, diba? Yung Okay naman niya, colon niya. Okay naman po siya. Wala naman, di naman tawag nito yung sumsumpumin ng inaalala ko. Yan, ganun. Yung answer niya, Kaya nga kapag tuwing nag-uusap wala tayo, nang kwento. wala naman po. Wala naman siyang sa kanyang karamdaman. Parang normal na lang din siya malakas siya Talaga. Parang walang iniingat. Tumababa, pumayat. Ganun pa rin siya. Ganun pa rin? Opo. Buti naman. Kaya shoutout kay Buknoy. Ano na kay Buk? Ang lapit ko lang Temano kami ho. Kaya nga sana na yung mga kabisnes, mga kapatid, maintindihan niyo po ako. Kasi muli akong paulit-ulit man ako na humihingi ng pasensya, patawad sa inyo na gano'n. Kasi tao lang, hindi naman tayo nakulang sa tapos sa kaalaman. Pero hindi naman sa gano'n na bagay na ewan ko ba? Basta sa akin ito, walang masamang tinapay sa akin, sa'yo, sa atin dalawa. Walang problema yan kay Kuya.
Yun lang. Kung halimbawang makakatulong yung mga pamamaraan nyo ng ganong style, halimbawa lang naman, hindi ko naman sinasabing ganon nga. Pero, batay sa aking obserbasyon, talagang gumaganda yung views pagka merong something, parang issue. Opo. Kaya lang, hindi siya healthy. Yun lang. Tataas nga yung views mo, pero hindi naman healthy. No. Di ba? Nasa yun na yun. Sa akin naman, huwag kang mag-alala, kaya rin ni Kuya yan. Yung problema sa akin yan. Sus, pambirang tagli. Ako pa ba naman? Tsaka doon talaga ako nagbilib, doon sa kay tatay talaga ako bumilib, yung time na yun na sabi niya sa akin, dalawang bisis talaga siya nagsabi, na doon ang sabi niya, nabigyan mo naman yung taong nagpapalaga sa'yo. Yung tinutukoy niya, sino ba ako tinutukoy mo? Sabi ko sa kanya, wala ka pa business, sabi niya ganyan, tingnan mo yung malasakit niya sa'yo. Diba? Hanap pa dito. Tapos yun, may mga pagdala sa akin, tulong. Pab! Oh! Ano ba? Magandang hapon. Magandang hapon. Parang buhay-buhay. Okay na. Ano boss? Itlog. Okay na. Gusto ko na, namiss kita. Miss you, Pops. Ako. Oo. Lapit ang kasal niyan. Oo nga. April 14 ganda mo ha? Salamat, Pops. Congrats. Malapit na nga ni. Lapit ang kasal ni Papa Dins. Ayun. Ayun. Ha? Oo. Nag-edit ka? Yun nga po ng mga kape, mga business dun sa yung balik kay tatay. Yun, nabigyan ko siya ng focus. Sabi ko, iniisip ko ng ilang araw ko na iniisip yung mga sinasabi. Parang sobrang tuwa ba? Oo. Na tama yung sinasabi. Kahit saan ko ibaliktad, tama yung sinabi ni tatay na ako sabi niya, wag, muntik-muntik na sabihin niya na wala ka namang kwenta anak. Diba? Okay. Parang pinapahalagaan ka na isang tao tapos binabaliwala mo. Parang Ganito. parang may gusto siyang ganung sabihin. Oo, naintindihan ko. Di ba ya? Sa atin dalawa, ay ako, carry ko yun eh. Yung ganun kasi nasanay na rin ako sa iyo. Di ba? Oo, hindi. Prangkahang usapan, di ba? Nasanay na rin ako sa iyo eh. Kaya lang, hindi ko lang din maiwasan na pahagingan sa vlog ko yung patungkol sa biglaang pagkaalis mo o pagkawala mo. Dahil sa nagtatanong kasi nga yung viewers. Ngayon, nagkakaroon sila ng isipan, baka mayroon na namang naging problema. Baka mayroon tayong something na hindi pagkakaunawaan o sumama ba ang loob mo sa akin, ganun. Yun ang gusto ko lang naman i-address. Pero yung halimbawa, nagdamdam ako sa'yo dahil doon sa ginawa mo, hindi, naintindihan kita, basang-basa na kita eh. Sanay na ako sa'yo. Oo, walang problema sa akin yun. Huwag kang mag-alala na, baka sumamalood ko, At tama naman yung komento ng viewers na ano ba naman yan, damo? Apo. Gasino lang magsabi ka, kay kuya ka business mo. Para sa'yo rin naman kasi yun eh. Kumbaga, parang pagkubog din ng iyong personalidad kasi yun eh. Kumbaga, yung tamang gawi kung sa mixing salita. Di ba? Lalo pa nga, nasa mundo kasi tayo ng social media, alam nila lahat ang nangyayari sa atin. Yes. Dahil vlogger tayo. Di ba? Ayun, yun lang naman sa akin doon. Ayun nga po mga business. Yun nga, sabi ko doon kahit sa vlog ko, sabi ko doon kung gaano kita kamahal kuya sa mga sinasabi ko. Si kuya, sabi ko, ka-business, wala siya naging problema sa akin. Sa lahat-lahat na bagay, wala siya naging problema. Ako yung may problema, ako yung pagkamali, ako yung pagkakasala, ganun. Wala ko sinabi na ikaw yung dahilan kuya, wala ko eh. Okay. So ayun, basta kayo damo, kalimutan mo na yun. Mag-ano ka na. Ilang panahon na lang, kusang gala. Hindi na natin kayang lumakad ng diretso. 53 ka na eh. Ako, magsi-50 na ako. Ito, nga, magsi-50 na ako eh. Ilang panahon na lang, senior na tayo. Diba? Iwasan mo na yung gano'n, kalimutan mo na yan.
manalangin ka kasi. Yeah. Ano mo sa Panginoon Diyos na ikaw na pong bahala, papayapain mo yung puso ko, yung isip ko, para sa bawat araw na ibinibiyaya mo sa aking buhay, ay makagawa ako ng naayon sa iyong kalooban, hindi yung labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kasi pagka gumanti ka dyan, Kuya Damo, bakit? Hindi ka ba usigin ng batas? Usigin ka rin eh. O, makukulong ka ulit. O hindi kaya, baka hindi natin masabi. Siyempre, yung mga Tama po. nakalaban mo, ano yun eh, tawag nito, hindi rin naman yun, sabi nga, ganun kakampante, lalo na alam nilang nasa laya ka na. O, tapos baka mamaya nanonood pa sa atin yun. O, naririnig lang, may plano pala si Damulag na ano, paghandaan natin. O, bagaman malayong lugar sila. Malayong lugar sila. Pero hindi mo masasabi. Di ba? Kaya pasensya po kayo mga kalaban ko. Mahal ko na kayo lahat. Yan, mahalin mo na lang, ano. Oo. Di ba mas masarap? Mabuhay ng ganoon. Wala kang iisipin habang nagmamaneho ka. Oo, hindi yung pagka namamasada ka eh, aligaga ka, di ba? Parang si ano yun di ba? Taas yun, pang pera. Kaya, Dapat nga yan, ano eh, kung hindi naman kalalabisan, no? Kung hindi kalalabisan, ano, ewan ko kung tama ba itong aking naiisip. Kung halimbawang na ano mo sa social media ba? Sa Facebook, ganyan, na hagip, i-message mo, ay, kumusta na po kayo? Sana po ay limutan natin yan. Para sila rin panatag din. Ikaw panatag. Pares kayo panatag at payapa. Para ano po yun. At siguro, siyempre yung mga nakalaban mo, mas may edad sa yun. Mas matanda na sa iyo yun ngayon. tanda na. Oo. Mga edad na. Dahil bata-bata ka pa nun. Hindi mo nga alam kung buhay pa yung mga yun. Tama nga. No? O sige. Ito ang huli kong tanong bago natin tapusin tong vlog na ito. Ano, yung tawag nito, anong plano mo ngayon? Magta-tricycle ka, parang ano ko nun, magta-tricycle ka na. Tadarisi kaya. Tapos kung ano yan, pupunta po ako dito. Kung pwede. Tapos pwede pa rin ako magkakasama sa'yo. Oo naman. Yan. Wala naman pambihirang buhay. Walang problema kay Kuya. O sige, ganito. Yun naman talaga katotohanan mga ka-business. Malaya sila kung anong gawin, gusto nilang gawin eh. At ngayon kung yun, sabi mo pupunta sasama-sama kapag ka mayroong mission. Okay, tapos pagka ano di ba? Abot ako sa iyo. Pagka halimbawang sumahod na ganyan. Pero ipatuloy ko na lang kaya yung yung YouTube ko yan. Ituloy mo yun. Sayang yun. Alam mo ba ang dami-dami, alam mo ba, nga pala, mga ka-business, supportahan nyo naman yung Mr. KB Official yung bagong YouTube channel ko po. Yeah. Pero mo ako nga, nagsisimula ako ulit ng bagong YouTube channel. Ang hirap. Oo, yan. Ang hirap. Kasi nga hindi na ganun kalakas yung YouTube, yung ka-business official. Di ba? Samantalang dati nung pinromote ko kayo. Ito, real talk lang po mga ka-business, hindi pa nunumbat ito ha. Kumbaga nagbabalik tanaw lang tayo at saka comparison. Ang bilis, saglit lang kayo na-monetize. Yes, sir. Diba? Ako ngayon, gapang. Yung title ng vlog ko, gapang. Gapang din yung views ko, pambihirang taglay. Si Daryl. Totoo naman, di ba, Da? Inulit ko nga po pala yung mga ka-business kasi nakalimutan kong lagyan ng freeview. Pinaayos ko po. Lagyan ng freeview. Kasi syempre, sabi nga, first impression, last. Di po ba, no? Yun. So, para doon sa mga hindi pa nakakilala sa atin, mapanood yung video na yun, eh di maganda yung impression. Yes po. Di ba mga ka-business, ano? Pa-support po please, mga ka-business, Mr. KB Official. Yes po.
Nakasubscribe na ako, guys. Ako hindi pa, napanood ko lang. Ano ko? Oo. We. Napanood ko yan. Anong Sino istorya? Yung dyan na nagtatalop, sabi pa nga. Ano? Mr. KB Official. Yan, sabi naman, hindi, ito na, KB Official. Napanood mo yung nag-uusap pa lang kami dyan. Yung parang maghahanda pa lang kung ano yung magiging pangalan ng YouTube channel ko. Subscribe mo na ako. Oh. Nakasubscribe ako sa'yo eh. Hindi nga lang din ako nanonood. Iba, kasi itong channel ko yan, pinalitan ko to eh. Dahil sabi Oo ko nga. doon sa ano. Oo nga, siguro apektado to sa comment. Kasi ba't ka nagpalit ng YouTube channel mo? Hindi siya... Di ba kayo, okay lang naman. Okay, diskarte mo yan. Walang problema sa akin. Di balik ko na lang yung ano yan, yung Kagwang Gabulag Ewan ko Official. sa'yo. Bahala ka. Bahala ka. Kagwang Gabulag Oo, Official walang lang. problema sa akin. Bahala ka. Desisyon mo yan. Kung gusto mong ilagay mo dyan sa channel mo na pangalan, nasa sa iyo yun. At hindi yan magiging dahilan para hindi maging bukas ang aking tahanan para sa iyo, no? Bahala ka kung ano mang ilagay mo dyan burukutok, nasa iyo yan, no? YouTube channel mo, bukas pa rin itong business house sa iyo. Salamat yan. At ganun talaga si Kuya eh, nakahanda pa rin kayong yakapin. Sa tuwing kayo ay matanaw ko pa lang kayo dyan sa labas. Kasi dyan na po yung mga kabisnis sa ikaw yung damulag talagang ano eh. Bata isip pa talaga. May edad. Kasi parang mabago yung isip niya eh. Parang hindi ko makapormin yung isip eh. So yan mga ka-business, ano po ha, supportahan niyo itong makong ito. At unawain natin mga ka-business namin minamahal. At kung maaari sana, ay limitahan din natin yung mga komento ba na minsan kasi, alam mo sa totoo ko ito, no, ha? Pag nakabasa tayo ng komento na totoo, tapos nasasaling yung damdamin natin, nasasaktan tayo eh. Diba? No. Pero totoo kasi. Opo, totoo eh. Diba? Oo. Pero pag iniisip ko yan, ay, oo nga no. Oo. Tama, ito yung para sa akin. Oo. Diba? At least masarap sa pakiramdam na kung yung mga sinasabi na bigyan natin ng halaga, talagang nandoon yung tumbok. Ano gusto mo sabihin dali bago natin i-off ito? Ikaw, Yan. okay. Ano ako eh? Basta pa, support lang po mga Sombrero business, yan. mga papi. Buksan yung hinahanap ko sombrero ah. Dilima, guys. Bigyan ni Mang Kwan ka. Ni Mang Kwan. Kasi yung ganyan ko. Yun lang, guys. I-search natin, guys. Searching ba? Ganda kasi yun. Pwede. Bakit siya? Text mo, guys. Testing. Hindi. Hanapin mo sa akin. Alam ko meron tayong mga, bawat isa sa atin eh. Apo, guys. Army. Ay hindi, naalala ko na. Yan yung kasabay nito. Ito yung akin. Iba-ibang klase, Oo, guys. ibang ano. Tama. Design. Nagkamali lang ako ng ano. Tama. Nakalimutan ko na yung nagbigyan mo, guys. Sige na, shoutout po. Naiinip yung viewer. Hindi, basta yun nga po, password lang po mga ka-business, mga kapapi. Siyempre, kay Mr. KB Official. Yan, mga business Mr. KB Official Para po, support please. Yes po. Support KB Official. Tapos hindi ko na tuloy alam kung pangalan channel mo yun. Kagwang Damulag. Official pa rin yan. Kagwang Damulag Official. O yun ang hahanapin nila. Ma-upload na ito mamaya. Okay. Dapat may ayos mo na yung channel mo. Ang Bakter. Yan, Kagwang Damulag Official daw po siya. Mga ka-business, yun daw po ang gusto niyang channel ulit. Yan. Ano ba nilagay mo yan? Kuya Damulag TV. Ayun, yun nga po ng mga kapabi, mga business, humingi po ako sa inyo po, din pag-unawa. Tigil sa lahat po yung pag-umahal. Yan. Alright. Subscribe po, Mrs. Mr. KB Official. God bless ating lahat mga ka-business. I love you Yes, po. mga ka-business. Salamat sa walang sawang suporta.
at pagmamahal sa kabuuan ng ka-business family. Ganyan ang talagang buhay-buhay natin. Salamat po ng marami sa pagsubaybay. God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira, panat mga ka-business. Nga po pala, antabayanan nyo yung mga magiging vlogs natin itong mga susunod na araw kasi maghahatid na tayo ng mga invitation. Para sa Uy! Abangan. Baka si Kuya Damulaw, sana makasama. Yes, No? supo. Punta Tagila Japper Sniper, kay Tatay Techgram, kay Kabady Maki, kay Kabeli, tapos kay Ma'am D, dadaan din tayo doon kasi Hindi. oo, para personal na ano, yung mga nandito. Tapos yung kila Kuya Bal Kalinga Prab, di ko pa alam po kung ano yung plano ni Papa Dins. Tabayanan nyo na lang po at babanggitin naman yan. Alright! Alright! Da, masayo ako nito, Da. Yes, Mga sir. ka-business, Mr. KB Official, please. Yes, Mr. KB Official. Puro pagtulong doon, mga ka-business, puro pagtulong lang. Go! Bira!